Kalalabas lang ng Tecno Camon 40 series at yung isa sa pinaka-promising phone at merong magandang presyo sa lineup na yon, itong Tecno Camon 40 Pro. And kung isa ka din sa napapaisip kung ano nga ba yung overall performance nito pagdating sa gaming, tara, samahan mo kung isa lang to sa ating extreme gaming test. Na kung saan lalaroin natin ng 1 hour to 40 minutes itong mga high demanding graphics game na to at isa-setup din natin sa pinakasagad na settings gada game para makita natin yung mga data na gusto nating malaman. Which is ano yung pinakasagad na settings sa kaya niya? Optimize ba gada game? Maganda ba yung FPS? Okay ba yung thermal? At higit sa lahat, kamusta yung battery capability? Kaya kung isa ka sa nagda-doubt sa performance ng Camon 40 Pro pagdating sa gaming, tara, pag-usapan natin. Okay, quick recap lang tayo para sa mga hindi pa nakapanood ng full review. Yung ginamit na chipset dito is the Dimensity 7300 Ultimate. And same lang sinabi ko sa review natin, isa naman tong gaming capable chipset. Dahil meron tong max clock speed na 2.5 GHz and nakamali G615MC2 GPU na rin. Bale, hindi pinakamalakas sa combination pero isa sa pinaka-latest kung ako yung tatanungin. And based on Antutu benchmark score na nakuha natin dito, makikita natin na gaming capable talaga siya dahil nakakuha tayo dito ng almost 700,000 points. Pero syempre, magkakaalaman talaga tayo sa mismong testing part. Bago tayo pumunta doon, ito yung mga preparation na ginawa namin. Unang-una, syempre, chinarge namin yung phone up to 100%. Sinet up namin sa 75% yung brightness and then 50% naman yung ating volume. At itong settings ito yung gagamitin natin na settings sa whole gaming test. And yung room temperature namin na nag-test kami ng game ay nasa 29 to 30 degrees Celsius. Bale, dyan naglalaro, normal temp lang ng isang kwarto. Gabi din naman namin shunot yung video kaya okay na yan. And now, na alam na ninyo yung mga ginawa nating setup? Tara, magsimula na tayo. Bale, una nating sinalang dito is itong Genshin Impact. Bale, nilaro namin to ng 1 hour and 30 minutes at gada 30 minutes nag-change kami ng settings para makita natin yung pinaka-sweet spot or yung pinaka-capable na settings sa kanya pagdating sa pangmatagalang gaming dito. So, sa first 30 minutes, sinet up namin siya sa high graphics preset settings and then 60 FPS combo. And pagdating dito, nakakuha naman tayo ng decent performance. Bale, nakakuha tayo ng max FPS na 61 pero yung pinaka-maintaining FPS natin naglalaro ng 35 to 39 FPS. May mga pagkakataon na pumapalo siya ng 40-45 pero bumabalik din agad sa 35 to 39 FPS. And then, yung pinaka-natala namin na FPS drop dito is naglalaro ng 30 to 26 FPS. Bale, natural lang naman yan. Ang maganda dito, talagang drop lang siya na papitik-pitik and then bumabalik din agad sa 35 to 39 FPS which is nice. So, in overall, pagdating sa highest graphical preset settings and 60 FPS combo, playable na playable sa device ito, itong Genshin Impact. Anyway, after ng 30 minutes ang paglalaro ng Genshin Impact in highest graphical preset settings, nakakuha tayo dito ng whooping 44 to 45 degree Celsius lang. Bale, mataas and also alarming yung ganyan temperature. So, kung maglalaro tayo dito ng Genshin Impact in highest graphical preset settings, mas maganda na gumamit tayo ng phone cooler. Anyway, mamaya na lang natin mas i-deep dive tong part na to at pag-usapan natin sa dulo na part para tuloy-tuloy yung gaming test natin. And then, walang pahinga-pahinga, sinalang ulit namin dito yung Genshin Impact pero in-adjust na namin yung settings sa medium graphics and then 60 FPS combo. Bale, pagdating dito, ganun pa rin yung max FPS natin is 61 FPS pero yung maintaining FPS natin mas tumaas dahil pumalo to ng 46.4 FPS or nasa 46 to 45 FPS yung pinaka-maintaining niya. And then, pagdating naman sa pinaka-dinarap niya na FPS, naglalaro ng 35 to 28 FPS. Bale, papitik-pitik lang yan, just as I said kanina. And then, bumabalik din naman agad sa kanyang maintaining FPS which is 46 to 40 FPS. Bale, naglalaro-laro pa rin, lalo na kapag maraming mga nangyayari and also maraming monsters sa game. Ang pinaka-napansin ko nga pala sa mismong gaming test natin sa highest graphical preset settings, nahihirapan siya mag-render at nagkakaroon tayo ng papitik-pitik na frame drop kapag nagsasabay-sabay yung mga super ng mga hero. Pero pagdating dito sa medium graphics, ganun pa rin naman. Pero less na lang yung nakukuha natin na FPS drop dito. At least, mas okay siya unlike sa highest graphical preset settings. And nung una pa lang naman, una ko na agad inisip na capable to sa medium graphics. So pagdating dito sa ating medium graphical preset settings, mas playable dito yung Genshin Impact. And after ng 30 minutes din ng paglalaro dito, nakakuha lang tayo ng 41 to 42 degree Celsius lang. So after ng 1 hour ng tuloy-tuloy ng paglalaro, sinalang ko ulit yung Genshin Impact and then sinet up ulit namin sa highest graphical preset settings. Gusto ko kasing makita yung pinaka-magiging temperature niya sa Genshin Impact if 1 hour and 30 minutes natin siya lalaroin ng tuloy-tuloy and max graphical preset settings. Mas nakakuha tayo dito ng mas mataas sa temperature dahil pumalo to ng 45 to 46 degrees Celsius and then yung nakuha naman natin dito na maintaining FPS is nasa 34 to 40 FPS lang. And then after ulit ng 30
30 minutes sa paglalaro in highest graphical preset settings, nakakuha tayo dito ng whooping 45 to almost 47 degrees Celsius pagdating sa kanyang thermal. So dito sa part na to, pinapakita talaga na playable dito sa Common 40 Pro yung Genshin Impact in highest graphical preset settings. However, need talaga nating gumamit dito ng phone cooler. Yun yung pinaka-suggested and pinaka-magandang gawin. So walang pahinga-pahinga, reset lang namin yung timer at yung next aming sinalang dito is itong isa sa pinaka-magandang AAA game ngayon, which is itong WoWA. Bali yung setup namin dito nilaro namin siya ng 1 oras and then hinati namin yung 1 oras na yun sa 30 minutes and tig ibang settings din kagaya ng Genshin Impact. Bali sa umpisa, sinetup namin siya sa aming high graphic settings and then minax out na rin namin yung iba pang settings neto. And last, sinetup namin yung frame rate niya sa 60 FPS. And then pagdating dito, masasabi kong playable and okay naman yung naging performance ng Common 40 Pro pagdating sa WoWA sa gantong settings. Okay na okay siya, playable na playable. Actually, naglaro dito yung aking editor at isa to sa mga best game niya or gustong-gusto niyang laruin. And thank you nga pala kay kapare ko Hendel Batuang dahil pinahiram niya tayo ng account. Kaya kung makikita ninyo, malakas yung hero na gamit-gamit natin. May mga dragon effects. And isa rin yan sa good thing dahil mas mapapakita natin yung graphics, yung ganda ng animation, and also yung kakayahan ng phone sa mga next ating isasalang sa gaming test pagdating sa kanyang rendering. And again, thank you kapare ko sa pagpapahiram. Babalik tayo sa mismong gaming test. Kagaya ng sinabi ko, playable and also maganda yung naging performance niya dito dahil nakakuha tayo ng maintaining FPS na 38 to 39 FPS. And then, yung pinaka-drop na nakuha naming FPS dito ay naglalaro ng 13 to 21 FPS pero papitik-pitik lang naman. Most likely, bumabalik din agad siya ng 37 to 38 and then doon na siya nagmi-maintain. And then, after ng 30 minutes sa paglalaro ng WoWA in high graphical preset settings, nakakuha tayo dito ng 42 to 43 degree Celsius. Anyway, next naman natin ginawa dito, nireset namin yung timer and then sinetup namin sa low graphics preset settings itong ating WoWA and then 60 FPS pa din. And same ng Genshin Impact, nakakuha rin tayo dito ng mas better FPS at mas magandang performance pagdating sa game. Una, nakakuha tayo dito ng maintaining FPS which is 43, unlike kanina na nasa 38 to 39 FPS lang. And then, yung pinakamababa na frame na nakuha naman natin dito or yung pinaka frame drop niya, same pa rin which is 30 to 35 FPS. Pero ang kagandahan dito dahil nga binaba natin yung graphic settings, bumaba din yung thermal niya ng 40 to 41 degrees Celsius. Take note nyo lang na hindi po natin pinahinga yung unit from Genshin Impact papunta dito sa ating WoWA. Kaya pagdating sa temperature niya, reasonable po yan. Anyway, walang pahinga-pahinga again. Na-reset lang natin yung timer and then yung next naman nating sinalang itong solo leveling. So the same setup lang din yung ginawa natin dito. Lalaroin natin siya ng 1 oras and then magpapalit tayo ng overall settings every 30 minutes. So sa ngayon dito, sinetup natin siya sa low graphics and then 60 FPS combo. At pagdating sa nakuha nating performance sa game na to sa ganitong settings, okay naman. Nakakuha tayo ng decent at magandang FPS dahil nakakuha tayo dito ng maintaining 37 to 38 FPS. And then yung pinaka-max FPS na nakuha natin dito is 41 FPS lang. And yes, ibig sabihin hindi pumalo ng 60 FPS itong game na to mga kapare ko kasi dapat mare-record agad yan dito sa ating FPS meter or FPS recorder. So pagdating dito sa part na to, makikita natin na hanggang dito lang talaga muna yung kaya niyang ibigay pagdating sa solo leveling in lowest settings yan mga kapare ko. Bali ito yung pinakamababa na pwede nating iset dito sa solo leveling. And yung pinaka-lowest nga bala na nakakuha natin ditong FPS is nasa 35 FPS pero papitik-pitik lang naman. Basta in overall, in lowest graphical preset settings, itong solo leveling quite playable naman pero kita natin na hanggang dito lang talaga yung kaya niyang ibigay. Anyway, after ng 30 minutes sa paglalaro nakakuha tayo dito ng 41 to 42 degree Celsius lang. And then after that, reset namin yung timer and then sinetup namin sa pinakasagad na settings sa kanya which is high graphics and then 60 FPS combo. And then pagdating sa settings na to, hindi halos nagkakalayo yung pinaka-max and also maintaining FPS na nakuha natin dito. Yung max FPS natin, same lang din sa low settings, nasa 41 FPS. And then yung maintaining FPS naman natin, bumaba ng bahagya dahil nasa 34 to 35 FPS lang yung nakuha natin. Pero don't worry, goods pa rin naman yan. Hindi kagaya ng Genshin Impact na medyo malaki yung significant jump niya kapag nag-change tayo ng settings pagdating sa graphics. So sa solo leveling, goods naman. And then yung pinakamababang frame na natala ko dito is 33 FPS. Anyway, after ng isa pang 30 minutes sa paglalaro, nakakuha tayo dito ng 41 to 43 degree Celsius lang. So bale, medyo tumaas ng konti. And take note po, tuloy-tuloy po nating lalaro yung low graphic settings and then high graphic settings. Bale, in overall, combine sila ng 1 hour just I said kanina. So pagdating dito, good yung nakakuha natin kung ako yung tatanungin ninyo. Pero yun nga lang, kahit na mag-tweak tayo ng settings dito, for sure yung iba dyan, hindi magugustuhan yung average FPS which is 34 to 38 FPS lang.
So, nasa sa inyo naman yung part na yun. Ngayon naman, walang pahinga-pahinga again, reset timer lang, and then next agad natin pinasok dito is itong CarX Street. Bali, yung ginawa naming setup sa CarX Street lalaroin namin siya ng 40 minutes ang tuloy-tuloy in just one settings lang. And then yung settings na tinutukoy ko is yung pinaka-default settings once na i-open natin yung mismong CarX Street. Bali, 4445, and change ko lang yung kanyang FPS settings sa no limit. Bali, pagdating sa naging overall gameplay natin dito, masasabi ko na decent at maganda rin naman. Yun nga lang, medyo mababa yung nakuha nating maintaining FPS dito sa loob ng 40 minutes sa paglalaro dahil nag-average lang siya ng 29 to 32 FPS lang mga kapare ko. Pero kagandahan dyan, yung pinaka-max FPS na natala natin dito is nasa 55 to 58 FPS. Kaso nga lang, yun nga, kagaya na sinabi ko, hindi ko na binago yung settings in default settings niya. So in default settings, medyo mababa talaga yung makukuha natin na frame. So pwede pa rin naman natin yung i-tweak, pwede natin ibaba yung mga settings niya. It depends on you, pero just I said, for the sake of the video and testing, hindi ko na siya ginalaw doon. And then after ng 20 minutes of playing, nakakuha tayo dito ng 40 to 42 degrees Celsius. And then after 40 minutes naman of playing, nag-thermal check ulit ako at nakakuha naman tayo dito ng 41 to 43 degree Celsius. Yes, tumataas yung kanyang temperature time to time. So, ang magandang gawin dito, gamit talaga tayo ng phone cooler. Kaya pala, hindi ko na sinama sa gaming test natin yung iba pang mga games na hindi naman ganong kabigatan, as in, kayang-kayang i-handle na itong Common 40 Pro, kagaya na rin ng mga MOBA games, Call of Duty Mobile, at kung ano-ano pa. So, bale, kung kaya niyang i-run ng smoothly or playable siya sa mga AAA games na tinesting natin before, matik, kayang-kaya niyang i-handle itong mga games na tinutukoy ko. Anyway, with that said, pasok naman tayo sa mga shooting games. At ang una ko sinalang dyan is itong Blood Strike. So pagdating sa Blood Strike, sinagad ko yung settings sa kanya. High graphics, high resolution, and then extreme frame rate settings. At pagdating dito sa game na to, isa to sa game na mayroong pinakasmooth na performance pagdating dito sa Common 40 Pro. Dahil una, nakakuha tayo dito ng decent 113 to 114 FPS, and then yung pinaka max FPS na natala natin dito is 144 FPS, and para sa mga medyo na surprise, hanggang 144 Hz kasi yung pinaka support ng Common 40 Pro, kaya kaya niya ma-unlock dito yung 144 FPS sa Blood Strike. Most likely kasi kagaya ng Poco F7 Ultra and F7 Pro, baka makita niyo yung mga gaming test natin doon, hanggang 120 FPS lang sila kasi hanggang 120 Hz lang yung pinaka maximum nila. But anyway, pagdating dito sa Blood Strike, decent yung naging performance natin. Hindi tayo mahihirapan, although meron pa rin tayo mga natalang FPS drop which is papitik-pitik lang naman hanggang 112 to 110, then bumabalik din agad sa 113 to 114. Kaya pagdating dito, walang ka-problema, smooth all the way kung usapang Blood Strike. And after ng 40 minutes ang tuloy-tuloy ng paglalaro, nakakuha tayo dito ng 42 to 44 degree Celsius. Medyo mataas pa rin kung ako yung tatanungin ninyo. Anyway, walang pahinga-pahinga again. Nireset lang namin yung timer, and then next settings na lang dito, which is yung isa sa pinakabagong game and most requested din yung mga kaparekoy, at ito ang Garena Delta Force. So pagdating dito, sinetup natin siya sa pinaka-priority ang frame rate. Bale, inactivate ko yung ultimate frame rate dito. Bale, ito na yung pinakasagad niya as of now. And then yung condition para ma-activate natin yung settings na to, kinakailangan nating iset yung ating graphics quality sa smooth. So pagdating dito, syempre ginawa natin yun dahil priority natin yung frame rate settings. And then, pagdating sa naging gameplay natin dito, kahit na bago-bago pa lang tong game na to at alam kong hindi pa ganun ka-optimize dahil dating PC game to, kung hindi ako nagkakamali, goods naman yung nakakuha natin. Dahil nakakuha tayo dito ng average or maintaining 45 to 46 FPS sa mismong gameplay natin. After yan mga kaparakoy ng 47 minutes of playing, and then nakakuha naman tayo dito ng max FPS na 51 FPS, which is ito yung pinakasagad or pinakapwedeng ng phone natin pagdating dito sa Garena Delta Force. At nga pala, after ng one round na paglalaro ng Delta Force, sumuko na rin yung battery ng phone natin, and then nang chinek namin yung record ng oras sa paglalaro gada game, umabot po ng 4.2 hours bago malobat itong ating Common 40 Pro. So pagdating dito para sa 5,200 mAh battery, masasabi ko na okay na pagdating sa kanyang battery capability. But more on that sa dulo na lang ng video para tuloy-tuloy yung ating mismong extreme gaming test. Anyway, after nga ng 47 minutes ng paglalaro dito sa ating Delta Force, nakakuha lang tayo dito ng decent 39 to 40 degrees Celsius mga kaparagor. And just I said, bagong game pa lang to, and kung hindi ako nagkakamali, same ng Warzone Mobile, dati tong PC game, pero mas magandang optimization na nakikita natin dito sa game na to. Kitang-kita nyo naman, hindi masyado nag-init, and also, maganda rin yung nakuha natin na average frame rate. And then dito sa port na to, nag-charge lang kami ng bagya, mga 15 minutes din mga kaparagoy. And then sinaling na agad namin dito itong PUBG afternoon. And then dito, sinetup namin siya sa smooth graphics and then extreme plus frame rate. Bale, same ng condition dito sa ating Blood Strike. Kinakailangan nating isetup sa smooth graphics yung ating graphic settings para ma-unlock natin yung extreme plus frame rate.
And pagdating sa naging performance na itong Common 40 Pro sa PUBG Mobile in the settings, same ng mga naunang MOBA game. Nakakuha tayo dito ng average and maintaining 78 FPS all the way, and then yung pinaka-max naman na FPS na natala natin dito or yung pinaka pwede niyang ma-reach is 91 FPS. Pero mga pagkakataon na bumababa din yung kanyang frame rate, bumababa ng 60 pero hindi naman yan consider as frame drop, 60, 67, and then 70, and then bumabalik din agad siya sa 78 FPS. Ang kagandahan dito syempre maintain and also consistent yung ganito niyang FPS and also performance sa PUBG Mobile. Which is pagdating dito sa part na to, walang kahirap-hirap sa kanya. And then after ng 1 round na paglalaro, which is umabot ng 34 minutes, ay nakakuha tayo dito ng 40 to 43 degree Celsius. And that's it mga kapare ko. So after ng almost 6 hours ng paglalaro na itong ating extreme gaming test, nakita naman natin yung kayang gawin ng Common 40 Pro. And yung overall conclusion ko pagdating sa testing na ginawa natin about dito, masasabi natin na gaming capable talaga itong device na to. Nakita naman ninyo na kahit isagad natin yung settings, playable pa rin naman, okay pa rin naman. As in, malalaro din natin yung game kahit na sa mga bigating AAA game. Pero yun nga, kung gusto natin ng mas magandang, pero yun nga, kung kinakailangan natin ng mas magandang or mas stable na FPS, kinakailangan talaga natin mag-tweak ng graphic settings. Yung medyo naging alarming lang talaga para sa akin pagdating dito sa phone na to, yung thermal niya. Kitang-kita nyo naman na pumapalo to ng 47 degrees Celsius if lalaroin natin to sa high demanding graphics game ng 1 hour at higit pa, which is super alarming kung ako yung tatanungin ninyo. Ang pinaka-best choice dito syempre una, iset up natin sa medium or low graphic settings lang for better optimization pagdating sa kanyang FPS and also hindi masyadong ma-stress yung CPU. Pangalawa, pwede tayong gumamit ng phone cooler or gaming radiator para mapalamig tong part na to and magkaroon din tayo ng magandang result pagdating sa gaming. So in overall, masasabi ko na maganda rin itong phone na to pagdating sa gaming, at the same lang din ng Common 30 Pro, umiinit din talaga itong Common 40 Pro. So pagdating sa part na to, yes mga kapare ko, masasabi ko na well-balanced phone itong Common 40 Pro dahil goods yung camera capability, di hamak na mas maganda sa ibang mga phone na nasa presyo nito. Pangalawa, maganda yung kanyang AI features. Pangatlo, pwede rin siya sa usapang gaming. Dito ko natatapusin yung video. If meron kayong opinion or kaya mga gustong i-share o kaya gustong idagdag na information pagdating dito, comment nyo lang sa ibaba. And by the way, sabihin nyo nga pala kung nagustuhan nyo yung gantong format ng video natin pagdating sa extreme gaming test, or mas gusto nyo ibalik yung dati nating extreme gaming test na kung saan nagtitesting tayo ng maraming game, or mas gusto nyo to na i-testing natin yung mga game ng pangmatagalang oras. Comment down below at kung ano yung opinion ninyo or ano yung mas madaming ibigay na suggestion, yun yung pipiliin natin. Anyway, dito ko natatapusin yung video. Maraming salamat sa panonood. This is your boy, pare ko Steven Tips. Peace.